Sabi niya, sino yung sa kaliwa? Sabi ko, lola ko po yun. Tapos sabi niya, bali ikaw yung sa kanan. Sa may kwarto. Gano'n siya. Sabi ko, opo ako po yun. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, may kasama ka dyan. Tubol. Oh, magandang araw sa inyo, mga Bornex. Kami nagbabalik, ang The Bor Hats Podcast. Ako ang inyong lingkod, si Felipe. Ron. Aaron! Ako si Aaron! Sabay na nga pala. Oh. Ako nga pala si Dobal. Yun, nagbabalik ang ating kaibigang si Dobald. At ngayon, meron na naman tayong kasama. Yan, isa tong tropa ni Ed Kaluwag. Yan. Sa mga hindi nakakaalam nga pala, mga kaibigan, ano to? Kumbaga parang special episode. Halloween special. Yan, Halloween special tong natin. Medyo late na, pero it's better to be late than never. So, of course, kasama na naman natin ang Joshua Garcia. Ang Joshua Garcia ng Dasma. The tall, dark, hindi pala. The short, dark, and handsome. Yan. Joshua Garcia of Somalia. Tan, pakilala ka. Yan. So, nakasama na natin si Tantan sa mga huling episode natin. Kung tutusin yan, parang nung nung kamakailan lang tayo, usapang sakal nung si Dobald lumipad papuntang kung saan man upang magliwaliw. Yan. Mag-adventure mode. Oo. So yun, para sa mga mga kaibigan, yung pag-uusapan nga natin, mga usapang somehow mga katatakutan, pwedeng extraterrestrial, mga ganyan, mga folklores, mga ganyan. Si Aljur na lang. Ganun. Si Aljur. Ayun. Kanina nga, mga kaibigan, mga Bornex, pinapaliwanag ni Tantan kung ano ba yung ibig sabihin ng deja vu. Di ba? Yeah. So sa mga hindi nakakaalam, comment nyo muna kung ano ba yung tingin yung ibig sabihin ng deja vu. Tapos, ipapaliwanag ng isang expert. Ano ba tawag sa ganun, Dobal? Parang mga Ghostbuster na experts na Ghostbuster. Ayun, mga paranormal experts. Di ba mga ganyan? Ayun, paranormal na isa sa mga... Ha? Actually, yung deja vu, hindi rin siya paranormal dati. Hindi siya Si Ed Kalawag, piniliwanag niya paranormal. Paranormal yun Paranormal yung hype na Ayan, dahil isa ka sa mga naging katropa rin ni Ed Kalawag na kasama mo sa mga treasure hunting. Paliwanag. Sabi ni Tan, Pakipaliwanag naman, kaibigan. Para kami maliwanagan. Joshua Garcia ng Das. Yes. Hindi kasi naka-chat ko si Ed. Yan. First name basis sila mga bot. Kaya makalakakaw siya. Sabi na parang Ed, daw yun, astral daw yun. Astral projection, mga ganon. Astral projection kasi lumalabas yung kaluluwa. Diba? Ang base sa pagkakakwento niya, pwede ka daw mag-astral nang hindi mo napapansin hindi mo alam na nag-a-actor ka na pwedeng habang tulog ka. So, naglalakbay daw yung kaluluwa mo kung saan-saan. Tapos, kaya pag, kunwari, napuntahan mo na yung lugar na yun, kaya may feeling ka na tanawag dito kasi nung nag-actual ka daw, nakita mo na daw yun, nakapunta ka na daw ito. So, hindi ko siya nako-connect sa sa astral. Yung ganung explanation niya, nangyari na rin pala sa atin yun pag ganun. Kasi minsan, pag ako nakakainom, parang ganun yung explanation. Hindi ako nakapunta ako doon nang hindi ko alam. No? Kinabukasan, maalala ko Diba? Ibig sabihin by definition ni Kuya Ed, nag-astral project na ako. No? Deja vu pala yun. Pero patunayan, blackout lang pala ako. No? Blackout drunk lang. Mukhang nakuha niya yun sa kakapanood ng Doctor Strange Ganun siya, no? Pumunta ng ibang reality
Pero paranormal expert, may tanong pala muna ako. Para lang din sa mga hindi nakakaintindi. Kasi syempre tayo, medyo alam natin yung astral eh. Kasi nakasama rin naman ako sa inyong dalawa ni Roel, kayo mga paranormal din, na ano din. Ano ba ibig sabihin ng ano ba ano ba ibig sabihin ng astral? Pag sinabi ko nagkakaroon ka ng astral projection, mga ganyan. Para lang din malinaw. Sir Will, nakapagano ka na ba, Will? Alam ko, astral, yung maalis yung kaluluwa. Physical body. Okay. Pwede siyang intentional or pwedeng unintentional. Ewan ko. Okay. Si Aaron, tanongin niyo, mukhang nag-astral yan ngayon eh. Aaron, nag-astral ka ba ngayon? Feeling ko nga eh. Nandito ka ba sa amin? Parang physically present, mentally absent ang tropa eh. Putrip lang sa Gedli. Sige. Make sure ko lang, baka mamaya nag-astral ka na dyan. Yung physical body niya andyan to, pero yung... Yeah. Tuloy mo uli yung kwento mo, Mr. Paranormal Expert. Yung deja vu kasi, alam ko, nung nabasa ako, yung deja vu, ang cause ng deja vu, kasi di ba sa utak mayroong long-term memory, tsaka mayroong short-term. Short term, yes. Tama. Tapos kapag ganyan, kumbaga parang nagkakaroon ng glitch ba? Na at the moment, dapat yung mga nangyayari ngayon, di ba, papasok mo na yan sa short term. Tapos nagkakaroon daw ng glitch minsan sa brain, yung brain waves. Napupunta ngayon yung ngayon, yung kakita mo lang kunya itong bagay na to or itong pangyayari nito, sa short term, na dapat na short term siya, mapupunta siya ngayon sa long term. Nagkaka-glitch minsan. Kaya parang mapapalit ko, parang nangyari na to. Kasi nga, napunta siya sa long term. Naligaw yung memorya, naligaw. Oo, parang nagkakaroon daw ng glitch sa brain. Though hindi naman yun lagi. Kumbaga, yun nga, parang glitch lang. Kaya parang, yun yung explanation na nabasa ko tungkol sa deja vu. So, bali parang ano pala siya, no? Yung halimbawa, kung baga ikaw, nasa relasyon ka, balak mo sana pang ano lang siya, side chick lang, nabuntis mo, napunta ngayon sa long term. Iba yan, sir. Iba yung astral yan, sir. Hindi na yung astral projection, sir. Astral semination yan. Assassination. Astral semination yan, sir. Kasi ngayon, hindi na ganun ang uso eh. Aray Kung ko. makabuntis ka, hindi yung spirito mo yung lumabas nun. Uy. Iba yung naligaw, sir eh. Si Haring Dahon, yun ang expert sa mga ganyan eh. Ruel, baka may mga entry ka. Mukhang gigil na gigil ka eh. Wala ako. Yung mga ganun eh, di ba minsan yung sinasabi nila AI, artificial insemination, yung ganun, yung kay Aaron, baka astral insemination. Yeah. Aray ko. Ayun. Okay, so ano? Tuloy. Tuloy mo, kaibigan. Baka may mga ano ka pa. Wala lang. Wala. Na kasi yung yung definition ng deja vu, Philip, talaga to. Deja vu. Ito bang Yung topic natin. Sino magsisimula ng unang horror story natin? Oh. Yung hindi yung mga astral insemination. Ayun, sa mga sa mga natin, sa mga tagapakinig natin, hindi niyo po na itatanong. Ako, si Ruel, katsaka si Tantan, meron kaming pinuntahan noon sa isang lugar sa Langkaan na mga treasure hunters. Mga treasure hunters sila eh. Di ba? Tapos, andun na kami na nagpabukas ka po kami ng third eye. Yun. Para di ba, parang lang, akala mo loko-loko lang, di ba? Pero may mga may mga parang naranasan namin yung ilan sa mga na yun. Pwedeng si Ruel, andyan na naranasan niya yung multo ng kahapon. Yeah. Ano niya yung multo ng kahapon, hindi natin sino man yung multo na yon, kaibigan. Pero hindi nga, pero kaming tatlo, nagpabukas nga po kami ng third eye. Sa akin, kumbaga parang ang ilan sa mga naranasan ko noong mga panahon na yun, na ever since na nagpunta kami doon,
meron laging pagka natutulog ako ng patay yung ilaw, laging merong entity na dark entity na lagi nagpapakita sa akin. Yes, sir. Ha? Alam mo yun, magkatapit tayo, tapos yung isang host hindi naniniwala sa mga kwento natin. Sino? Sino hindi naniniwala? Hayaan mo siya. Ayun, hindi sa mga pero totoo nga yun, totoo yun. Alam na, nakwento ko na rin kanla double chin kanla kaya na Aaron yan. Ito ni Philip yan. Kaya akala ko, ini-imagine ko si Philip, napunta siya sa yung pinuntahan ni Dr. Strange, pupunta siya sa Kamartan. Yeah. Doon sa train, sa langkahan po yan. Yeah, ano yun. Local naming Kamartan. Hindi, pero yun nga yung isa sa mga Brad, na kasi parang 'di ba may sinasabi sila na yung sleep apnea ba yun? Parang sinasabi nila sleep apnea, pwedeng ganoon daw or na yung pagka nakakaano ka. Pero hindi wala naman akong nagpa-diagnose ako ng sleep apnea, wala naman akong sleep apnea. So, yung nangyari nun, Brad, kung familiar kayo sa Naruto, yung panahon na si Sarutobi yung papatay niya papatay niya si Orochimaru. Hindi nga, Brad. Ayaw mo niwala nito, Olse. Kanina pa ako nakatawa Hindi yun nga, Brad. Yung itsura nun, Brad, parang ganon. Unang nangyari yun, high school tayo, Brad, after nung na yun Yun. Yun. Oo, pwedeng yun, pwedeng hindi. Hindi, pero Brad, yun? Yun yung unang nangyari. After nung punta natin sa Langkaan, siguro after ilang linggo, na naginip ako ng ganun, Brad, na nakatayo sa akin. Tapos yung yung parang nakikita ko yung sarili ko, parang lumalabas yung kaluluwa ko sa... Nakwento mo na yan dati. Oo. Lumalabas yung kaluluwa ko dun sa sa katawan ko. Tapos kasi dati magkakatabi kami nila nila Jason, nila Jerome, sila Mami, sila Daddy. Nakikita ko sila Mami, Daddy din kung ano yung pwesto namin. Tapos Brad, ang laging lumiligtas sa akin, laging may ilaw na nagpapakita, dumadaan sa sa bintana. Tapos pagka talagang yun, pagka parang ang pakiramdam, Brad, para akong sinasakal. Tapos every time na dadaan yung yung liwanag, bigla na lang ako magigising, tas di na ako makatulog nun. Tas yun yung unang beses, yun yung unang instance. Pero ang nangyari nun, ba hanggang sa ngayon, pagka patay na yung ilaw, na nakatulog ako ng patay yung ilaw, brother. Hindi nga, Brad, totoo yun. Laging may ganun na kaya si Mrs. nung una, hindi niya, bakit ba laging yung ilaw, laging bukas yung ilaw pag natutulog tayo. Ngayon nakasanayan niya na nabukas. Kasi nga, lagi akong nananaginip pag patay yung ilaw. Kaya minsan, nung parang lately na, siguro nung parang hindi na ganun ka yung faith ko, ang nangyari na, Brad, di na nagpapakita yung liwanag. Misis ko na gumigising sa akin. Katsaka yun na, lumalakas na yung sigaw ko. Daddy, ganun na. Tapos andun pa rin, yun pa rin yung itim. Iba-ibang itsura kasi nung isang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin nun sa Kabanatuan Yung isang pinsan ko kasi doon, lagi may tinuturo doon na babae. Doon sa doon sa lugar nung sa lola ko. Yung isang pinsan na maliit. Tapos minsan kung magtuturo na lang yun kung ano-ano. Oh. Tapos yun, yung sa yung sa doon sa kwarto na yun, hindi galing kami ng tulog kami. Patay uli yung ilaw, brother. Patay uli yung ilaw. Tapos yun, Brad, andun yung may parang babae sa akin na sumasakal. Sinasakal ako ng babae. Tapos ang lang nun, ang dumaan uli yung ilaw dun sa may bintana. Tapos nagising ako uli. Yun yung isa sa mga naranasan ko nung na yun. Ilaw lang nakikita mo, wala kang naririnig. Wala kang naririnig. Naririnig ko yung sarili ko, umuungol. Wala kang ganito? Yeah! Hindi, Brad, hindi. Hindi, Brad. May itsura pa talaga, may itsura pa talaga yung sambar mo. Pero yun yung akin, Brad. Pero yun. Yan, nakakatakot din yan. Oo. Pero akong ganun nga, nakakatakot nga. Yun. May tawag dun di ba? Yung bangungot May katimuto kayo sa ganun Yun nga parang dinadaganan daw yung dibdib mo, di ba? Parang ganun. Yung tapos may makikita kang black na
Black na, kumbaga sa terminolohiya mo, yung sa Naruto, parang may makikita kang Jinchuriki. Kung makikita kang kulay itim na ewa, di ba? Tapos di mo makikita kung ano talaga yung kulay na itsura niya. Yun. O, sino sunod? Buti hindi nahirapan, Philip, yung sumasakal sa'yo. Ano? Hindi nahirapan. Paul? Di naman nahirapan. Ano yung sakal nun? Ano yung sakal nun? Ganon. Ay, hindi naman ako bini-JJ, brother. Hindi mo na pangalapin. Bini-JJ ka eh, no? Hindi kasi. Hindi kasi. Hindi. Ano sabi? Who's your daddy? Who's your daddy? Oh. Nakakatakot naman si Tantan. Damn. Hindi. Sinong susunod na magkikwento? Si Ruel. Ruel, ikaw muna ang magkwento. Ha? Si Aaron muna, marami si Aaron. Sige, si Ron man. Ron, ikaw daw muna. Nag-astral project nga ngayon eh. Rosa ba ako? Ikaw. Hindi kasi sa akin, wala talaga. Never pa ako naka-experience ng siguro ang pinaka Pero may balita ako sa'yo, Ron. Ikaw daw nagmumulto. Yun. Bigla ka daw napupunta sa kwarto ng nakatulong kwarto ng katulong nyo. Alas 12 na madaling araw. Tapos, ang palusot daw ng multong Aaron, mamamalansya. Wala sa no? Sa Kaya wala po siyang naramdaman ng multo. Siya na bumulto. Hindi, biro lang. Sige, Ron. Sleepwalking na yun sa kanya na sleepwalking. Sleepwalking ba yun? Sir, ano pong gagawin ninyo? Mamalansya lang ako. Why? Magusot kasi yung damit mo yung paplansyahin ko sana. Ubadin mo muna. Aray ko. Galaw na eh. sa amin, diba alam niyo naman sa bahay, yung likod nun parang Jungle? palayan. Tapos palayan. walang mga bahay. Ang nararanasan ko lang doon, yung yung Ano? yung nagaganon. Ano yun? Na gano'n, nag-auto-mute. Lapit ka sa mic. Ganon. Wala talaga, Brad. Niloloko mo kami. Binablock talaga. Binablock ng Discord. Akala, noise. Naka-cancel. Tumisit-sit. Yun. Okay. Alam ka, tatawag ka, ilagay rito. Ganon. Yan. May pagka-katanulis na yun. Kasi hindi ko alam kung kung halimbawa, maligno ba yun o kung ano man. Ano? Alam ko yan yung explanation bakit narinig ka gano'n. Si Dobalds yun, tinatawag ka. Session yun na daw. Naalala niya mga bonday siya, mga kapatid. Nagkwento siya ng mga bata pa siya, di ba? Bata siya, naninitsit siya ng mga ng jeepney driver, yung papara siya. Di ba nakwento niya dito? Yung last episode, yun, ginumulto ka ng plastic mo. Yun. Ginagantihan ka. Ano ba ang jeepney driver? Hindi, nakwento niya yun dito eh. Tapos minsan, yung papara siya. Saglit lang mga tropa. Saglit lang ha. Yung yung niluluto kong fried chicken, tumutunog na eh. Yan. Open air. So yun, naririnig mo yun. Pero, wala Hindi, naman. baka Kasi- naman yun. kasi- Hindi, sige. Sit-sit lang sinasabi. ganun lang. Walang, Sir, andito na ako. Yun pala yung sa visit set. Yung kasambahay ninyo ng mga panahon na yon. Yung binisita mo ng alas 12 na madaling araw. Psst! Sir, andito na ako. O kaya sabi niya, pajupit ka. Ito yung Halloween sa Nakakatakot yun, Ron. Nakakatakot. Psst, Sir, andito na ako. Pagkasit-sit sa'yo Sa kanila, no? 150. 150. Malaki na kasi yun nun. Oo.
Sabi ko na may bilhin. Oh, sino susunod? Dapat din na pala tinawag mo na nag-arte. Tapos mo na kasi. Kasi may mga side comment kayo eh. Tapos ano, yung pinaka-ano ko na doon, yung, di ba, packet ako sa hagdanan. Parang dun sa, ditong sa left side ko, may lumabas na kamay. Uy! Tapos, Uy! akala ko, halimbawa, parang si mami o kaya kapatid ko. Sabi ko, uy, ano ba, nagugulat ka eh. Pagtingin ko, wala naman tao. Yun pala, kamay mo yun, may lotion. Uy! Nagugulat ka eh. Tapos kamay mo pala yung may dalang lotion na ganun. Nakakatakot yung sa'yo, Ron. Nakakatakot. Nakakakilabot. Ito naman, nagkikwento yung tao eh. Kaya ako. Tapos pagka nagkwento kami sa comment, sino next? Ha? Baliw. Sa akin, sa personal ko, wala talaga ako masyadong mga ganyan. Kaya, Wala ba ako kayo? Sige, di kaya. Brado napuputol kasi, napuputol-putol. Oo. Ayaw ata sa mic. Bakit ganun, no? Pagka nagsumisit-sit sa Aaron, nag-auto-mute. Talagang may ganung ano yung Discord? May ganung ano? Ako ba? Hindi. Si kay Aaron, kanina yung pag nagsa-sound effect siya, kinakancel ni Discord. Nakakaltas nakakaltas nice ka. basta kusing mo na, umaba eh. Umayos na ako, katispan nga sa akin. Yung personal ko, wala akong mga ganon. Kaya mga 80 to 90%, di ako naniniwala sa mga ganyan. Pero yung anak ko si Claire, yun yung meron siyang na-experience. Silang dalawa ni Faith. Kasi dun sa lumang bahay namin, magkikwento yan, mga madaling araw, mga na sila nun 5 years old din yan. Magkikwento, meron daw anino na paikot-ikot sa bahay, tapos hinahabol sila. Oo, ganun nga yun. Tapos, Ganun din yun yung sa akin. pangalawang, tapos paminsan-minsan, meron siya nakikitang, halimbawa, baeng nakaitim na walang muka. Tapos, naglalakad lang daw. Tapos akala niya, guest namin sa bahay. Parang merong bisita, daddy, ganyan. Tapos minsan naman, meron din siya nakikitang mga hindi nakaitim, pero walang muka. Mga random na tao na hindi na, akala siyempre, bata, akala niya visitors. Ganun. Na tao. So yun, siyempre, anak ko yun, maniniwala ako. Oo. Pero Ron, dapat, yun na yung kanina mo pang kinuwento. Ang dami mo sinabi. Tawa. Gusto na kumontrol ni Philip eh. Yung kasi, yung sumisit-sit, di ba nagkaroon ng movie na ganyan? Wala ko sit-sit yung title. Eh, nakakatakot kasi pagka, halimbawa, pag tumakit ako, parang siguro sa kung 10 years akong tumira sa bahay, 10 years ko rin siyang naranasan. Siguro mga 3 times a year. Oo. Ba? Madalas. 3 times a year. Tapos kay Julius Tower mo, sir. Hindi kasi yung biyahe ng jeep na yon. Minsan, 3 times lang din siya umiikot doon. Hindi, feeling ko, dinadalaw si Aaron nun pag wala siyang dalaw. 30 minutes lang yung video next. Si Diana. Nagtampo pala eh. Nagtampo. Biro lang naman, Ron. Ikaw naman eh. Love naman eh. Love naman. Baka sumbugin mo na naman kami kay Jen. Oo. Tapos kalahati ng video cut na naman. Si Ruel, kanina pa gigil to eh. Wala naman. Wala ko magkwento, no? Oo. Sige na, kwento mo na, Ruel. Spill the tea. Wait lang, ano pa ikwento niya? Yung pinaka nakakatakot na experience, gano'n? Pwede, oo. O kung gusto niya, yung multo ng kahapon.
Kasi yung mag-upon, kasi talagang related yun yung hindi ko makalimutan talaga sa lahat. Kasi parang nakita ko yung nangyayari sa hinaharap. Ano yun eh? Tignan mo yung tsura ni Peter. Kasi ganito yun, diba? Pagkatapos natin... Nakita mo yung hinaharap? Ano? Aray ko. Ano yung mangyayari sa hinaharap? Kasi, di ba nagtatapos pa-open ng third eye, di ba? Nagkwento ko sa inyo eh, na nanaginip ako. Yun nga, nakita ko yung ex ko, yung mama niya. Ay, yung pinita mo na isang araw. Oo, andun siya sa Oo. may kapaong, may patay. Tapos, yun nga, umiiyak sila. And then, yun nga, hindi ba nakita ko sa intan na yun nga yung nakita ko. Tapos pinadisplay ko pa sa akin yung ano yung itsura ng ex ko ng nanay niya. Dinisplay ko siya, di ba? Kasi hindi pa ako nakapunta dun eh. Tumugma sila. And then yun, parang isang nakalipas nun, ayun nga, may nangyari na. Brad, naputol. Nawala yung Discord, pwedeng paulit. Aray ko. Hindi ako seryoso. Seryoso, naputol. Sige. Mga 5 seconds nag-maintenance. Yun nga sila, after natin nagpabukas ng third eye, di ba? Parang nanaginip na ako nun. Tapos, sa panaginip ko nga, yun nga, may kabaong, nandun yung ex ko, yung parents niya. Then, pinadescribe ko kay Tantan yung pinadescribe sa akin Tantan yung tsura nung mother na ex ko. Yun na, describe ko naman, sabi ni Tantan, tugma naman daw kasi kapitbahay nila eh. And then, week after nun, yun, may namatay. Namatay yung kapatid niya. Hindi ko pa na-gets doon kasi doon lang sa akin pinili ni Tantan nga yung about sa napaningin ko. Ayun, so mula nun, parang ayoko nang managinip. Parang half na pwedeng mangyari. Tapos ito, kahapon, nung Sabado, iba nga, November 1, nagluluto ako sa baba. Tapos may tumawag sa pangalang 2 beses. Nako. Napalingin ako sa sala. Baka nga yun nga, si Ate nga eh. Kasi kaboss na Ate yung tinig. Parang, gumanon sa akin. 2 beses. Akala ko ang sinigaw, ang sinabi, be. Aray ko. Kasama yun lang naman. Mas multa yun. Ha? Ibang multa yun. Saka di ba naalala mo dati nagtakita tayo ni RD? Di ba yun, mag-CR ako? Di ba? Nagpasama ako sa'yo. Kasi parang... Tinitingnan ko na sila eh. Ba't ka nagpasama? Lugar na yun. Iba kasi Brad, hindi ako nakapunta doon sa CR. Doon kasi sa pinagkainan namin, may part doon na alam kong meron na. Si Ruel magsi-CR, tapos doon yung ruta niya papunta. Tapos sinabang ako na si Ruel kung reaction, kung mararamdaman pa niya Tapos naglalakad siya papunta doon. Maya bumalik siya. Sabi niya, samahan ko daw siya. At iba daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, sabi ko eh. Hindi, pero nga doon talaga. Parang malakas. Tingnan niyo yung mukha ni Dobals. Tingnan niyo yung mukha ni Dobals. Nakikinig ako. Mukhang malakas din. Mukhang malakas talaga yung... Sabi niya mukhang malakas tama nitong dalawa. Sabi ni Dobals. Pinita na ni Ramil yan. Ba't ka na yung tsura mo, Bal? Sabi nga, mukhang malakas nga. Malakas yung tama ng dalawa. Maganda yung nakuha, no? Maganda, bigay sa amin. Tsaka yung PW, kinatantan, di ba? Nagana tayo sa ganon. Si Loki, kasama natin. Kasi pa-spirit nun. Diba na-experience niyo kung paano yung malakas na sinasabi ko? Hindi kayo nakagalaw nun. Oo, di ako nakagalaw na naman nato. Tsaka si Loki, parang sabi niya, ba't tuminto ka? Sabi ko, hindi ako makatungtong sa huling gaitang kung sa pupuntahan namin. Nang minsan nagpangabot na tayo nun. Kasi nga, malakas. Si Noki nga nakakakita na rin bigla eh. Uy, pre, may bata, naka-diaper, pampers, size 5. Matindi talaga si Noki. Matindi. Yung kay Noki, hindi lang third eye, fourth eye pa eh. Baka hanggang 26 nga yun eh. Nakita niya yung detalye eh. Yun.
Sinasunod. Huli ko huli natin si Tantan. Gusto ko marinig yung kwento ni Dobalds. Kasi si Dobalds, mga kaibigan, hindi takot sa multo to. Siya nananakot ng multo. Ibahin mo si Baldo. Ibahin mo si Baldo. Si Dobalds ang nananakot ng multo. Oh, Dobalds, kwento mo na kung paano mo hinabol yung white lady. Hubaran mo dapat eh. Yun yung kinukwento ko lagi kay Dodong nun dati, nung high school tayo. Kasi sa akin, kinuwento lang din sa akin ng mga utol ko, tsaka ng mami ko, tsaka daddy ko. May sakit ka ba, di ba? Ha? Galing ka sa sakit? Na? Parang may lagnat ka ba nun? Tapos parang... Pero bata-bata rin ako nun eh. Parang yung kay Aaron lang din. Yung sa anak ni Aaron, gano'n. Tapos yung sinaunang panahon, nung inaayos pa yung bahay, yung nire-renovate pa. Tapos medyo yung gilid ng bahay, mga puno-puno pa, gano'n, lupa-lupa pa. Kaya parang may mga kakaibang kakaibang nilalang. Gano'n. Tapos nung bata daw ako, gano'n, di ba, nire-renovate yung bahay. Tapos walang dito, walang ibang tao. Kundi minsan yaya ko lang yung mga gano'n, o kaya sila mami. Tapos ako daw, nung bata ako, may kausap daw ako lagi. Tapos, hindi ko nga naalala yun eh. Basta lagi lang kinuwento sa akin nila. Tapos yun, ang naalala ko lang nun, na sinasabi ko sa kanila nun, babaeng nakaputi. White lady, gano'n. Tapos lagi ko siyang kalaro. Tapos pinahabol ko siya, mga gano'n. Tapos nun sa second floor namin dati, wala pang railing. Tapos minsan makikita ko nila kuya, nandun nakatayo. Tapos may kausap daw ako. Tapos minsan, may isang beses, may dala akong kutsilyo, tapos may takbo-takbo ako, may hinahabol ako. Ganun. Imaginary friend ko siya. Oo, imaginary friend ko na yung white lady dito sa bahay, kumbaga. Tapos umabot na sa point na, yung naganap na si mami ng mga albularyo, ganun. Tapos sila, yung naghunting pa ng itim na baboy. Oo, kailangan daw. Isa-sacrifice, sabi ng albularyo. Isa-sacrifice dun sa excess lot. Dun papatayin. Tapos para ikakalat yung dugo ng baboy. Tapos ang kwento... kasi nakabili daw sila ng bandang Quezon pa eh. Ang layo. Kasi may specific na pinapabili yung albularyo. Basta ang kwento lang sa akin nila kuya yung baboy na itim. Kaya sa mga tagapakinig na malalaman nyo na si Dobalds, loaded talaga. This guy is well-minted, brother. Look at that. Diba? From Dasmariñas, bumiyahe hanggang Quezon para lang makabili ng itim na baboy. Ganun kaya po ito. Parang imaginary friend ko yung white lady dito. Tapos ang tawag ko lagi sa kanya si Maria. Uy. Yung tinakita ko kay Dotong dati, nakahabol ako ng white lady na may kutsilyo. Ano apelido pala? Ay, baka. Ito pala siya, ito na siya. Dumikit na siya sa akin. Yan yung mga kwento. Buti Dobalds. Hindi ko talaga siya naalala ang ginagawa ko. Kinawento lang lagi sa akin nila kuya, tsaka si mami, tsaka si daddy. Pero yung story nila kaya, pili ko totoo na may nangyari kasi, siyempre, hindi naman sila magkukutsaba na pare-pare yung kwento eh. Pero Dobalds, buti hindi na siya nagpakita sa'yo ngayon. Kung hindi, yari siya, kaibigan. Hindi na nga eh, iba na yung gagawin namin pag ano. Mababahiran ng apelyido mo yung yung white lady na yung kung sino man siya. Yun ang tunay na astral insemination. Yeah. Yung na-score mo din. Baldo, okay yung na-score mo na na. Hindi na mabuntis. Good shit yun. PSG. Yun lang yung kwento ko nun. Kasi nga wala talaga akong maalala nun. Puro lang siya, puro stories lang. Kasi nga bata din ako nun eh. Kaya nagulat ako nung sinabi ni Aaron eh. Na halos pareho kami na age ng anak din na nakakita ng gano'n eh. Tapos likod mo pa pinintay ang dulo. Yun nga eh. Tapos yung kinakita ko sa'yo dati, di ba yung high school tayo, bigla lang makakita may nagbubukas ng kandila, gitna na sementeryo. Sarado yung sementeryo nun. Tsaka yung, di ba, kabataan natin nun dati, yung may guard pa doon na matanda. Oo. Iniikot niya talaga yung Walang guard na matanda doon. Imaginary lang pala. Hindi, meron Brad. Kasi minsan pumasok kami dun sa may Sacred Heart. Hindi nakasama. Wala.
Kilala namin yung matandang guard doon. Hindi yung pagkakadodong, walang yan. Yun. Hindi ka agad nakatoka to eh. Talaga naman. Hindi kasi binawal kami nun, Brad, eh. Pinalabas kami. Yun nga, ganun nga yung pagkusada. May picture na matandang guard na yun eh. Kaya halos imposible na biglang may tumitirik na kandila. Tsaka ang dami. Yung kwarto ko kasi dati, doon nakatapat sa sementeryo. Literal siya. Kaya minsan, di ba, pag nagpa-practice tayo ng ano doon, ng sayaw, kunwari, minsan makikita mo ako doon, pag di ako sumama sa sayaw, yung kakaway nila ako doon kita ko kasi kayo doon sa likod eh. Oo, dalawa kayong nakaway nun eh. Kaya kasama ka si Marian. Makita mo ako kaya pala di sumama si Baldo eh. Ayun. Mag-isa ka lang ba nun? Oo, mag-isa lang. Ano kumakaway? Parang dalawa yung nakita natin. Yung isa may naka-lotion. May lotion na ano. May lotion sa kamay. Si Aaron na yun. Sa hero na ba? Hindi ako. Cream silk ata gamit mo, Dobalds eh. Oo. Para medyo mabango na medyo smooth. Ganun. Aray ko. Ayun lang yung kwento ko mga kaibigan. Ayun. Kasi nga wala talaga akong maalam. Oh, ito talaga ang ano, pinaka ano. Hindi ko alam na nakakatakot siya o ewan. Pero kung ngayon siguro mangyari sa akin yun, syempre nakakatakot yung gano'n. Bigla-bigla ka lang makakita ng kakaiba. Pero Yes, yung dati, meron pa pala isang kwento, kaso kwento niya lang din eh. Yung kasambahay namin, dati kasi pag umuwi kami ng Batangas, tapos di ba syempre siya lang yung tao dito. Tapos, kadalasan daw, pag nagagabin na, may marinig siya naglalakad sa taas, sa second floor. Kasi kahoy yung kahoy yung step sa second floor eh. Di ba marinig mo yun pag may naglalakad sa taas. Yun. Tapos may nauwi kami mga alas 10, alas 11. Magtataka, ba't nasa labas siya? Tapos tinatanong namin, ba't nasa labas ka? Pwede ka naman dun sa loob, nood ka TV, mga ganito ganyan. Kaya nakatakot po ako eh. Bakit? Kasi kanina po, pagpatak ng mga alas 6, alas 7, may naglalakad po sa taas, kaya tumakbo ko naman, tapos inintay namin. Inintay niyo daw kami. Kaya takot na siya. Bigla daw may naglalakad. Yun lang. Nakakatakot talaga yun. Yung pala yung naglalakad si Aaron, hinahunting siya. Kaya yun lagi yung sinasabi kay Aaron eh, huwag ka titingin sa akin. Hinahunting siya ni Aaron, no? Asan ka? Namamalansya ko. Oo nga, no? Kaya pa na natakot. Nakita si Aaron pa yung nangahabol sa tirador ng yaya, sir. Si Tantan, ngiti-ngiti lang kunwari, oh. Ngiti-ngiti lang kunwari si Tantan, eh. Oh. Pagka ni Aaron yan. Kaya eh. Ano ba kasi hindi nung kaluluwa ko yun ng custom. Yes. Oh, yun. Yun, Astral! Astral ni Aaron. Tikman mo ang astral ni Aaron. Yeah. Kaya ang episode natin ngayon. Astral ni Aaron, no? Sino next? Si Tantan na. Ang Joshua Garcia ng Somalia. Ang tropa ni Kuya Ed. Yes. Kwento lang din ni Kuya Ed sa akin eh. Yep. Ano ba? Madami talaga ako experience. Alam ko naman. Alam naman namin. Pili ka ng dalawa. Yung isa nakakatawa, yung isa nakakatakot. Wait lang. Hindi, ito na lang. Alam mo niyo yung si... Bakat ba? Oo, kaya. Kunwari, at Yung mga mukha niyo eh. Hindi, naalala niyo si ate na nag-open yung parang kasambayan niyo ba yun, Gwen? Or taga-plancha niyo, taga-labatan? Ito, hindi. Kaibigan din. Ha? Kaibigan na yan. Master sa Kamar Touch yun. Saan? Oo, Master sa Kamar Touch. Kamar Touch. Kala ko sa Kamar Sutra, eh. Yun, parang kachat ko yun. Kumbaga nag-ano ako ng What the hell? ebidensya ba? Kumbaga proof kung totoo pa talaga yung mga ganon. Kasi ako naman, may experience na ako bago pa namin ginawa yung McDo. Parang ang gusto ko lang, kumbaga i-enhance, parang ganon. Tapos
yung kaibigan ko kasi ni Rowell, yung babae, ano sa kanya, full, pag 100% na pass, tapos, nakakapag-astral siya ng, kumbaga, ataw dito, kumbaga yung sarili niyang, hindi siya, Voluntary. Oo, kumbaga talagang pinapractice niya mag-astral. Ganun. Kaya parang nakachat ko siya nun, kumbaga bago yung session namin na gano'n. Nakachat ko siya, kumbaga sabi ko, paano yung, anong feeling ng nag-astral? Ewan ko nakwento ko laro eh. Parang hindi. Tapos sabi niya, para ka daw, yun nga pa, umilipad, para ka lutang, parang malabo, pero alam mo kung saan ka napunta, parang gano'n. Kapag pinapractice mo siya, gano'n. Tapos sabi niya sa akin, kachat ko siya, gabi yun eh. Tapos sabi niya, Uy! gusto mo puntahan kita dyan. Uy! Bakit ganun yung message? What the hell? Yung na sa akin, sabi niya, gusto mo puntahan kita dyan. What the fuck? Sabi ko, di parang curious ako. Sige, parang sa akin, sige nga, try nga, tingnan natin kung mapupuntahan mo. Hindi ko alam kung paano, kasi hindi pa siya nakapunta sa amin. Physical. Kaya para sa akin, yun, so kung legit ba yun, paano pupuntahan eh? Kumbaga, one time lang naman pa tayo nagkita, parang ganun. Ayaw namin putulin yung salita. Oo, gusto namin magtuloy-tuloy ka. Kanina ko pa nga gusto magtanong eh. Ako rin eh. Tanong ko, gusto kong tanongin kung nakahubo ka ba, naghubo ka nung sinabing puntahan ka eh. Ako yung tanongin yung unang message ni Dodong eh. Ano ba ang unang message mo? Hello po. Hello po. Pero bata pa tayo nun, hindi pa ako lumalan dito. Ayo post. Ayo post. Yung Tantan here. Tapos sabi niya sa akin, sige pupunta ako dyan, tapos text na lang kita mamaya ulit, parang gano'n. Ako naman, hintay ako. Maya nag-chat na siya. Text pala, kasi wala man naman chat pa pala lang yun. Yun nga, nagtataka ako eh. May Facebook ka na noon, puta. Nag-astral din yung Facebook. Nag-text na siya, sabi niya, nakapunta ako sa iyo, sabi niya ganun. Sabi niya, ikaw ba yung natutulog sa sala? O, gumalon siya. Di para sa akin, hindi, lolo ko yun. May natutulog talaga sa sala, kasi may mga kwarto kami. Yung lolo ko kasi, wala siyang kwarto. So, doon siya sa sala natutulog. Di para sa akin, 1 point. Sabi niya, ikaw ba yung natutulog sa sala? Parang kinabahan na ako. Sabi ko, hindi po, lolo ko po yun eh. Sabi niya, so nakapunta talaga kayo, parang gumagawin ako nun, sabi, feeling ko sa inyo yun eh, gumanon siya. Tapos sabi niya, umakyat daw siya. Umakyat ako, sabi niya nun. Pag akyat ko sa hagdan, specific kasi yung kwento niya eh. Pag akyat ko sa hagdan, sino yung nasa kaliwa? Gumanon siya. Sabi ko, kasi doon naman sa kaliwa na yun, lola ko naman yun. Dalawa lang kasi yan, kaliwa o kanan. Sabi niya, sino yung sa kaliwa? Sabi ko, lola ko po yun. Tapos sabi niya, bali ikaw yung sa kanan. Sa may kwarto. Gano'n siya. Sabi ko, opo, ako po yun. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, may kasama ka dyan. Sabi sa akin. Tapos, alam mo yung feeling na gabing-gabi, tapos narinig mo yun, bata ka pa nun, may butik na yun. Narinig ko yun, friend, di ako nakareply. May kasama ka Talagang doon. natigilan talaga ako. Wala siya kasama. Wala akong kasama nun sa kwarto. Pero sabi ni ate, may kasama ka dyan sa kwarto. Sabi niya sa akin. Di parang ako, parang naglamig na ako na, hindi na ako nakareply. Hindi ko na siya na-replyan. Nagkaroon na ako, nagtalukbong na ako. Tapos tulog ako. Tulog na ako. Yung sunod namin kita, yung nagpabukas na kami. After, di ko alam, feeling ko kasi, kung bago-bago yun, parang di ko alam, parang malala yung experience nun after, yung session natin well. Kasi sinabi ni ate nun, nagsabi naman siya, sabi niya, ano ba gusto niyo? Baga 100% na bukas o parang pahapyaw lang muna para matesting nyo kung kaya nyo, parang gano'n. Parang lang yun, parang hap-hap lang. Tapos yung siguro nabulabog,
yung ano. Kasi may ganun tayo, di ba? Yung parang 6, parang senses pa. Siguro napulabo. Tapos may isang gabi, natutulog ako, kita ko yung buong kwarto. Tapos, ano siya, nakakaano ako, pero hindi ako maalis sa pwesto, nakahiga pa rin ako. Pero kaya ko lumingon. Nakikita ko yung sa pinto, nakikita ko yung sa ano, nakakaikot yung ulo ko, nakakatingin ako sa iba. Pero hindi ako nakakagalaw. Nandun lang ako sa ano, nandun pa rin ako nakahiga. Tapos, maya-maya, may umuungol. Ako, nakakatakot yan. Hinahanap ko. Taga, patugtugin natin. Ganito yung tunog doon eh. Ganito yung mga kaibigan. Ganito yung tunog doon. Ganyan na ganyan. May pace pa yun, may pace. Hindi kasi kapag ano, ewan ko kung, yun nga, yun parang binabangungot or what. Parang ano siya, hindi ka makagalaw, pero nakikita mo yung paligid. Tapos may nanig ang umuungol yun po. Ganun. May gumaganon. Tapos, pagtingin ko sa kisa mo, nakahiga ka, nakatingin sa taas sa kisa mo. May babae na nakalutang. Si bro eh. Diba? Wait lang. Diba, ito yung ano ko yung nakahiga ka, ganyan ka nakahiga. Bakit nakagano'n ka? Bakit ganyan? Nasa taas mo. Nasa taas ko. Hindi ganun. Tapos mga ganun po. Hindi kayo baliktaran. Hindi. Tapos nakatingin siya sa akin. Tapos nakanganga. Yung buhok niya nakapagsak. Buti hindi mo in-adjust yung sarili mo, no? Nung nakanganga na ganun. In-adjust mo yung sarili mo, gumanon ka. Hindi. Actually, hindi ko nga, ang akala ko nga sa kanya, tita ko, parang ganun pa yung naisip ko. Ang ginagawa ko sa kanya, parang inaabot ko pa siya, inaabot kong ganyan. Tapos, akala ko sa unti-unti siya bumababa. Ano? Hello, Toy! si Philip na nakagits. Hindi, tuloy ka ba? Hindi mo kaibigan. Si Doubles kasi. Si Philip na nakabit. Si Doubles. Sabi ni Doubles. Ginanon mo tayo yung ulo. Isang kamay na na. Isang kamay na. Oo, kung dalawang kamay naangat yun. Tama. Tuloy. Tapos inaabot ko nga siya kasi nakakala ko tita ko. Parang sa spirit ko, tita, parang ganyan, inaabot ko siya. Tapos, nagising ako. Pag gising ko, pre, nakataas na yung kamay ko. Kumbaga kung ano yung nasa panaginip ko na inaabot ko siya, nung nagising ako, yun din yung position ng kamay ko. Ano na, physical na, wala yung babae. Pero feeling ko, kung spiritual yung andun pa din yung babae sa taas. Hindi ko na siya kita kasi nagising na. Parang Conjuring. Andun siya pero dahil physical ka, hindi mo siya kita. Nasa ibang dimension. Andun pala sila, madali pala sila nandun. Parang Conjuring. Dan, kasal ka na ni Dobals. Ha? Inagad niya yung babae napunta sa'yo sa bahay mo. Next Sabi ko sa'yo, Philip, dapat ito, wina-workshop natin yung si brother. Kaya nga eh. Medyo wrong yung mga pasok sa'yo. Ito, workshop sa'yo. Siguro, pero siguro para sa akin, ang pinakamalala ako siguro sa school. Natin? Sa PW yun na? Sa school sa Colino. Kasi di ba, Di ko alam, Brad, may binisita ka pala sa Molino, ah. Hindi,
teacher kasi si Ek dati. Sino? Tapos, X, Ah, oo. Okay. Si ano? diba? Si pag tumibok ang puso. Ay, nakakala ko Pag tumibok ang puso. Ito pre, dun sa ano nila, dun sa school nila dati, may mga kwento-kwentuhan na dun daw sa office nila, nagpapatay sindi yung ilaw, o kaya yung electric fan, nagpapatay sindi, o kaya yung mga office chair, yung bigla na lang yung biglang tawag doon, gumugulong yung sa upuan, mga ganun. So, ako naman, testing lang. Kumbaga, sumama ako dun sa kumbaga testing na ako. Sa akin kasi pre, ewan ko kay Philip, tsaka kay Ruel. Ako kasi, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita yung spirito man kung ano man yan. Pero nararamdaman ko kung saan siya nakapwesto. Ganyan. Alam ko kung malapit, kung saan siya banda, kung saan banda yung negative aura, parang ganun. Tapos parang nararamdaman ko kung malakas na spirit or mahina. Parang sakto-sakto lang ganyan. Ngayon, pagpunta ko dun sa school, malakas. As in, malakas talaga. Pero that time, hindi naman siya nagparamdam. Pero yung kasi, yung office kasi nila, may katabing CR yun. So, ako, dahil ang nakwento lang naman sa akin is yung nagpaparamdam sa office nila. Sabi ko, CR lang ako. Kumbaga, hindi naman ako takot na kasi sabi nila, sa office lang daw eh. Eh, wala naman nagpaparamdam dito time. Tsaka hapon yun pre, parang alas 3, parang ganyan. So, kumbaga, tirik pa araw nun. Tapos, nung pumunta ako sa CR, hindi ako makahakbang papasok. Kumbaga, sobrang negative, sobrang bad aura. Sobrang negative aura nung CR. Tapos, Nung toilet ng CR? ako kasi magulat. Sa CR? Sa CR to. Eh, wala namang kinuwento sa akin about sa CR. Pero sabi ko, kailangan kong magugas talaga ng kamay eh. Sabi ganun, pasok ako. Eh kasi, ang itsura kasi nung CR, pagpasok mo sa pinto, pag diniretso mo siya, lababo na yon. Tapos yung gilid niya, mga cubicle. Ganun yung design ng ganun yung design ng Ngayon, nagugas ako ng kamay sa lababo. Yung cubicle kasi sa magkabilang side, tatlo dito sa kaliwa, tatlo sa kanan. Ngayon, yung sa left side ko na cubicle, sabi ko, alam ko matik 100% andito. Sabi yung ganun. Hindi ko siya nakikita, wala akong nakikitang ganun. Pero alam ko na andun siya. Negative araw. So, sobrang bad araw. Tapos pre, si X, sabi sa akin, yung cubicle daw na yun, kumbaga nakalabas na kami kumbaga pauwi na kami. Tapos kinikwento ko sa kanya. Tapos sabi niya, yung cubicle daw na yun, which is yung kung ano yung sinabi ko specifically na cubicle, matagal na daw sarado yun. Kasi sirado yung toilet doon. Ewan ko kung siya, yung manifestation kung bakit sira yung cubicle. Basta lagi daw sila. So, parang ang tagal na niyang kinandado. Wala nang gumagamit yung cubicle na yun. Tapos, kinabukasan, parehas kami may lagnat. Parehas kaming masama pakiramdam, may trangkaso. Yun. Kaya alam ko talaga na worst experience. Kasi, may nangyari sa akin eh. Kumbaga may nangyari sa physical, gano'n. Oo, kumbaga, ewan kung ano explanation sa gano'n. Hindi ko yan alam kung maiko-connect ko ba siya sa gano'n or what, or sumakto lang ba na biglang may trangkaso o kanabukasan kaming dalawa. Pero, yun, para sa akin, kung i-connect ko siya dun sa nangyari na bad vibes, bad aura, para sa akin, worst experience. Worst na feeling ko din yun, sobrang
sobrang nakakatakot na ano. Eh, sila Ruel na alam nila yung ganung feeling, yung nakakatakot na hindi ka makahakbang. Alam mo pinipigilan ka ng kung sino man. Na parang pag humakbang ka yan. Ha? Parang nakapasa na sa likod mo, ganun yung pakiramdam, napakabigat. Diba? Parang bigat, diba? Parang pag humakbang ka, yari ka. Parang ganun. Ganun. Sobrang ganung feeling. Actually, madami pa pero Kulang yung oras para lang sabihin lahat. sa women's, cool. So, dami. Pero interesado ako sa ano. Alam niyo Philip yung kahit yung nirentahan namin apartment nung nag-thesis kami. Sinama ko kayo dun eh. Kayo ni Baldo. Nalala niyo ba yun, Baldo? Isang apartment. Nga, yun nga yung sinasabi ko kay Ruel na isang araw nung sinama mo kami. Nagtanong niya kung sinama mo rin si Ruel. Yung dalawa lang nasama ko na eh. Doon sa apartment na yun, pre, meron din doon. Doon naniwala sila Monsur. Doon sila naniwala na meron doon. Kasi ako, kinikwento ko na meron. Pero, sakto lang. Kapag nakikinig lang sila sa kwento ko. Tapos may isang gabi na habang natutulog kami, kasi nung natutulog kami doon sa apartment, nakalatag kami sa sahig. Hindi, kasi yung mga gamit na nakama namin nilagay. So kami, nakalatag kami ng parang kama sa sahig. Tapos lahat kami doon magkakatabi. Tapos may one time, pre, na nangyari ulit sa akin yun. Kasi yung kinikwento ko kanina na parang astral, yung parang nakikita mo yung paligid. High school pa yun eh. Kaya parang... Bumalik lang, ganun. O kaya parang nung college, kumbaga occupied na ako ng mga ginagawa nung college eh. So hindi na siya napapractice pa. Kumbaga, wala lang ganun. Pero at that time, nung nasa apartment, nangyari ulit sa akin. Kumbaga after nung high school, doon ulit thesis na yun, parang third year college na ako, pag-graduate na ako nun. Pre, dun sa apartment, habang nakahiga kami natutulog, ganun ulit, nakikita ko ulit yung kwarto namin. Tapos, di ba nakahiga kami ganyan. Dun sa paanan namin, merong bata na nakatayo. Tapos nakatingin lang siya sa akin. Tapos siya pre, wala siyang damit. Mahaba lalaki. Ano tsura do? Maliit lang siya. Para siyang mga street children. Parang tanghamog, gano'n, parang namatay siya sa streets, tapos doon na lang siya nagmumulto kumbaga. Ewan ko, hindi ko alam eh. Ako kasi hindi ko siya kinokonek sa kung anong sa kanya ba. Or baka kasi para sa akin, parang siya eh. Parang nabibuild up na spirit based sa fear, parang ganun ba? Ewan ko kung manifestation na lang yung nagiging itsura niya. Baga, may mga ganun eh. Pero that time, nung nakita ko, siya pre, alam yung buhok na parang kapag matagal mo na siyang hindi pinaliguan sinapo, yung dikit-buhok na Nagda-dreadlock na. Parang dreadlock pa rin, tapos mga hanggang balikat yung niya, yung buhok niya. Pero lalaki siya, pero mahaba buhok niya. Tapos siya, ang dami niyang dumi, mga libag-libag sa katawan. Tapos ang bilis niya, bago siya. Mga ganun. Tapos, siya, tawag dito, habang tinitignan ko siya, bigla akong nagising. Kasi ginigising na ako ni Monsur. Si Monsur, tropa, ginigising na ako ni Monsur. Sabi ko, tapos pagka gising niya sa akin, tinignan ko agad kung andun pa yung bata. Kasi akala ko, may batang nakapasok sa apartment. Parang ganun. So pag-check ko, wala yung bata. Sabi ko, tanga na, ano nangyari? Gumagano'n ako. Tapos sabi naman siya, ginising kita, umungul ka. Ano ba nangyari sa'yo? Sa akin. Sabi ko, tanga na pre, may bata. Gumagano'n ako, parang ako nag-hysterical na Parang akong takot na
Ano parang bata kang natakot Ah, sa mundo mo. Siguro kasi ang tagal ng ano, wala na ako experience sa tapos biglang out of nowhere doon sa ano ko sa kami nag-apartment. Tapos yun sabi ko, ano pala may bata. Tapos yun sabi niya, saan? Si Monsen kasi pare, gusto niyang magbukas eh. Kaya parang siya yung interested sa na-curious siya. Oo, siya yung gano'n, gusto niya maka-experience kung anong feeling, ganyan. Eh, yun nga. Sabi ko, wala. Ano yun? Basta, para sa akin kasi kapag pagkaya nila mag-manifest, ba? Nga, yung may nagdadabog, kaya nila magpatunog ng mga bagay-bagay, malalakas yan. Kasi, kaya nila mag-manifest sa physical realm. Tumutungo na lang eh. Wala kasi kami wala kami matagdag eh. Wala kami matagdag, kaibigan. Yung dalawang spirit warriors mong kasama, hindi nagdagdag ng info. Hindi kasi, Brad, sobrang lawak kasi niyan, Brad eh. Malawak yan eh. Tsura mo pinipak. Hindi, boy. Hindi, malawak nga kasi, kaibigan. Ako ano naman ako, hindi ako skeptical. Parang ano lang yan, yung explanation yan, parang sa Conjuring di ba in-explain yan doon, Tan? Isa Conjuring. Kaya, yung mga malalakas, yung nakakapag-manifest na sa mga physical, Kaya nila magpasok. Kaya parang, kaya dati diba nung nilalabas sa Conjuring, lagi natin pinapanood. Kasi nga, medyo awesome yung mga niya. Kahit yung mga itsura nung, doon Tsaka actually, nung napanood ko yung Conjuring, pre, parang siyang based talaga sa true story. Kasi di ba ang Conjuring talaga, siya, based sa totoong story. yung ibang yung mafia, yung mga pahapyaw na info nangyari sa tunay na buhay. Based sa mga ibang Si Annabelle, di ba? May totoong dahil. Yung totoong Annabelle, nasa museum na. May totoong story. Kaya nung pati sa Insidious, pre. Actually, yung pagkaka-portray mali pala ako. Mali ako na naalala. Insidious ata yun. Lagi nating yung pag may bago. Insidious, Brad. Insidious yun, yung pinapanood natin. Insidious pala yun. Hindi pala Conjuring. Yung bata. Hindi, yung Insidious yung yung Insidious yung may pulang, yung mukha niya yung pula. Oo. Kaya tataka ako sa'yo, Conjuring. Hindi naman natin pinanood na sabay-sabay yung Conjuring eh. Insidious pala yun, my bad. Kaya nung napanood ko yun, pre, yung Insidious. Kumbaga nakaka-relate ako na siya talaga, nangyayari talaga yung kung paano nila pinag-train yung astral. Insidious pala yan, sinasabi ko yung in-explain nila doon pag may malalakas na yung nakakalusot na sa ibang dimension. Tapos yung di ba yung bata doon, parang hindi niya planado lagi yung astral niya. Tapos tangina nag-aagawan yung mga kung sinong gustong lumabas sa physical world. Yung kasi diba sa Santi sila ganun. Papatuloy nila. Kumbaga open vessel yung katawan talo ng bata. Yung di ba minsan doon yung natatakot siya matulog kasi nga papasukan siya ng ibang nilalang. Bigla siya nag-astral nang hindi niya alam. Philip, parting words muna. Tayo ay napatagal. Hindi naman natin sa susunod na kabanata. Oo. Parting words. Sino muna magsimula? Doon muna tayo sa nagmumulto mismo, Ron. Paano siya nagmumulto? Paikot. Huwag ka lilingon. Uy, Sabi kasi Philip Philip, magkano ba workshop ng Nakakailang episode na tayo. Ganito pa din ang buhay. What the hell? Hindi, okay lang. Maganda naman yun. Huwag kang lilingon kasi syempre, malay mo, pag lingon mo, may makita ka bigla, di ba? Okay din. Sige. Baka mamaya, mabali leg mo. Yeah, pwede pagtsagaan. Okay na yun. Sige. Si Ruel. Si Ruel. Sa akin, marami talagang bagay na hindi mo mapapaliwanag. Pero syempre, respeto pa rin sa iba, sa mga naniwala, sa mga hindi. Kasi napakalawak na biglang ganyang usapin eh. Iba talaga pinaglalaban nila na totoo, hindi pa naman parang hindi.
Yun lang. Ikaw, chat DBD. Sino naman? Sa akin, kung may mga may mga malilit na anak kayo, minsan kakausapin yung mabuti kasi baka magkakaroon na sila imaginary friends, yung maghahabol sila ng mga nilalang na hindi nyo nakikita. Ganun. Kakausapin yung mabuti. Para hindi sila magkaroon ng mga mahihiwagang kaibigan. Yan, sila Mariang Palad. Yeah. Yung anak talaga pag ganun naman. Tan, parting words muna sa mga Bornex natin dyan. Siguro sa akin, based sa mga na-experience ko na ganyan paranormal, huwag na nila i-try na yung mag-i-initiate ng yung bukas-bukas ng dahil hayaan nyo na yung mga tahimik na mga ganun bagay. Yan nilang pagpalain. Yun. Mahirap sa totoo lang. Hirap maging pogi. Sa'yo, Philip. Hindi, sa akin, parting words ko lang, pray lang. Hindi kasi minsan, Brad, pagka sa mga ganyan, talaga manginginig ka na lang eh. Pagka, yung nakaramdam ka, manginginig ka na lang eh. Kaya di ba naalala ko dati yung palabas ng nginig? Yeah, manginginig ka na lang talaga minsan. Pero ang lang doon manampalataya lang tayo. Yun lang naman ang doon ang isa sa mga pangontra natin dyan Wala namang iba. Kung hindi tayo naniniwala, hindi naman tayo gagambalain, pero sa mga naniniwala, sila yung kadalasang nabubulabog Kaya, yun. Manampalataya tayo. Tama. So, yeah. So, susunod na lang ulit mga Bornex. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Ayun mga Bornex, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, please follow, like, share, and subscribe. You can follow us on Spotify, YouTube, Amazon Music, and Facebook. Also, lagi nyo abangan yung mga paparating pa nating episode every Friday. Ayos ba? Kita-kits! Bye-bye!